ang iyong pagmamahal kaya mangyari. Yung hirap, pagsubok, pagtitiis, ano bang mga dumaranas sa iyong buhay na masakit at masaklat, hindi mo nakikita at naramdaman yan. Totoong lumuluha ka, subalit ang nasa isip mo, darating din ang araw, mawawala ang lahat. Ayun kita. Itong nararamdaman natin ngayon na kalungkutan, or either man, mananapagaga, mapanatag at mapayapag dahil isang araw, magkikita kayo. Isang matamis at isang mapayapa at maligayang pagkikita kung lahat ay nakahanda sa pagsalubong sa ating nakilang manlubos, Yeshua Messiah. Siyempre yan. First name the Father, Yahweh Almighty. Purihin siya mo, Yahweh. Ano man na mangyari, walang sino mang pwede makatigil. 8:36, una mo. Sino? Ano nalagay? Sino ang makapagpapahiwalay sa pag-ibig niya kay Yeshua? Pag tinuloy mo yun, pagsubok ba? Paghihirap ba? Kamatayan ba? Kayamanan ba? Anong uri ng klaseng pagsubok para ikay humiwalay kay Yeshua? Napakasaklap at napakakawawa. Sabihin pa natin, ikaw na ang pinakamayaman sa mundo. Pag wala kang Yeshua, wala kang amang Yahweh, ikaw ang pinakakawawa. Huwag mong kaawan yung taong naghihirap. Ngunit may pagmamahal at pagsunod at pagkalima sa kaluban ni amang Yahweh at Yeshua, mas mapalad yung kaysa tayo. Dahil nung ipinakita ang larawan dito ni Yeshua Messiah sa Lucas 16, isang mayaman at ang isang mahirap. Si Lazaro, napuspos ng kahirapan at kahirap, di ba, may mga sugat pa. Nakikikain na siya sa dulang ng isang mayaman, nakikipag-agawan sa aso. Sabi ron, ang mayaman, wala siyang naramdaman sa kanyang kapwa. Siya'y napakayaman, lahat, mayroon siya. Ang pulubing lalaki ay si Lazaro, nangilimahin, sugatan, nakikipag-agawan siya sa aso na mahuhulog doon sa lamisa sa dulang ng isang mayaman. Pero ang tanong, sino ang kawawa?